Nang tinanong po namin bakit ganyang kalaki ang babayaran, ang sabi nga po ng Maynilad is backward ng 3 years plus the penalty raw po. Teka muna, unang salpok ko dapat ng consumption ng tubig yan, makikita dapat kagad ng water company, ng concession. Teka muna, masama ang konsumo nito. So kailangan pong kumilos na sila. Pero kung pinabayaan po nila ng matagal, Hindi ko naman kayang bayaran yan at hindi ko ginamit yan. Ngayon po wala kaming negosyo. Nagbabayad po ako ng renta. Ano pong ibabayad ko? May staff po akong pinasasahod. Wala po kaming kinikita. Na hindi na sila nakapag-operate, they lost the business also. September, October, February, March, and April. Ilang buwan na kayo hindi nakapag-operate? Tatlo. Parang nalugi kayo, Rod. Wala po talagang Wala kayong kinita. Patas ba itong ginawa nila? Bakit ngayon lang nila na... Is there any negligence on the part ng Maynilad? Well, maliwanag po, may negligence on their part. Nandito po ako ngayon sa Bitag para lang po maireklamo ko ang Maynilad dahil sa sinasabi nilang nag-tampered ako. February 2, sa kanila kami binigyan ng notice na tampered yung metro. Kailangan bayaran daw namin yung 1.8 bago nila kami entertainin. Ang dapat ko pong bayaran ay 1.8 million sa Maynilad. Backward daw po yun ng 3 years na hindi po namin ginamit yun. Kung mayroon mang tampering, hindi akin yun. Kasi 2022 ko lang na-assume yung water refilling. Bakit naman po ako magbabayad nang hindi ko nagamit yung tubig? Mahirap lang po kami na nag-interest ng maliit na negosyo. Kaya hindi ko po kailangang mag-tampered ng ganyan. Sana po matulungan ako ng Bitag na makausap anti-illegal ng Maynilad at matulungan nila kami sa problema namin sa Maynilad sa babayaran ko sa kanila. Question, nasaan yung original owner? Yun dapat habulin. This is a very good case that we can present na hindi siya ordinary. Get it? And there seems to be a business and legality. Bakit iba-backtrack tapos ipapataw sa kanya? Okay, makakasama natin yung live dito sa studio sa Merlinda Liwag. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po, sir. Okay, sige. Ang reklamo niyo ho ay parang sinisingil kayo doon sa medyo delinquency or mga back accounts na hindi po sa inyo. Opo. Inassume nyo, nabili nyo yung negosyo na ipinasa sa inyo, water filling station, noong taong 2022 po. 2022. Yung pong mga sinisingil siya, pinababayaran sa inyo, anong taon? Backward daw po ng 3 years, so 2020 pa po yun. So 2020, 2021, 2022, 2023. 2023 ka na nag-assume. Opo. Na binili mo. So sinisingil sa iyo yung mga utang na parang, bakit hindi nila pinutulan yung mga nauna? Iyon nga po. Ano, kayo ba'y pumunta sa Maynilad para sabihin sa kanila na kabibili mo lang ng negosyo, bakit sa'yo pinapataw sa balikat mo yung bagay na hindi mo naman kakagawan? Nung pina-attend po yung staff ko ng meeting nila. Pag-attend po, in-explain ng staff ko na yung metro na yun ay hindi tampered. Saka bago na po ang owner, hindi dapat ngayon yung singilin. Ang binigay po ng Maynilad is quotation. Yung kwenta na nung babayaran ko. Kasi hindi na daw po kami pwedeng mag-explain. Kailangan daw po bayaran muna namin yung 1.8 bago nila tanggapin yung mga papaliwanag namin. After po nun, tumawag pa po ulit ang staff ko na magsiset ng meeting sa kanila. Ayaw na po nila kaming entertainin. Nakiusap ba kayo sa kanilang customer service or anything doon sa kanilang corporate office? Sa customer service po kami tumatawag. Okay. Yun po ang hotline kasi nila. Hindi ko din nadepensa, pero tinitingnan ko kung ano ba'y magagawa namin. So, wala silang sinabi kundi bayaran mo muna. Yung bang gusto mong sabihin sa amin? Yung po ang sinabi kasi nila nung tumawag kami na gusto lang po namin makipag-usap para ma-explain yung side namin na hindi namin ginamit yan. At hindi tampered yung metro. Okay. Milyones ng utang sa tubig pagkatapos tsaka lang sila paningil. Mukhang may kapabayaan na nakikita ko rito. Actually po, nung dumating sa amin nung February yung pinadala ng Maynilad na disconnection is in-inform po nung staff ko, pinadala yung lahat ng papers kay Vidiones. Okay. Pero... So in other words, parang lumalabas, unsettled penalty, itong na disconnection for blocking. Siguro, kung nalaman niyo po ba na may utang itong inyong refilling station, itutuloy niyo ba o hindi?
Hindi po. Okay, sinabi ba ni Bediones sa inyo na etong si Arthur, may utang ako dyan, hindi pa ako bayad ng 3 taon? Wala bang nakasulat doon sa pinarmahan ninyong kontrata? So, hindi niya dinesclose. Lahat ng yan, in-itemize niya lahat. Ayan, na binili mo. Pero hindi niya sinabi rito na may encumbrance. Wala siyang sinabi na puputulan na siya ng Maynilad kung hindi niyo bayaran yung utang. Or ibinawas niya doon sa napag-uusapan ninyo. Magkano ninyo binili yung water station? 325. Sa 325 na yun ang lahat, equipment, lahat kasama. Taka rental, kayo na mag-a-assume. Pumayag yung sinasabing landlord ninyo na kayo mag-a-assume ng negosyo. Alam ng landlord nyo. Opo. Ang naging problema, nag-operate kayo, gaano katagal in-operate ninyo to? Mula September 15, 2022 hanggang ngayon po. Kailan nyo nalaman na may utang kayo? Kailan nagpahayag ang water station na meron kayong back due na 1.8? Kailan? 2022 po. 23 po, May, kinuha nila ang metro. Pinalitan po nila ng metro. 23 po ng May. Tapos, binigay lang po sa amin ang result nitong February lang. February 2 something, dun lang po namin nalaman na tampered yung meter. Okay. Nang tinanong po namin, bakit ganyang kalaki ang babayaran? Ang sabi nga po ng Maynilad is backward ng 3 years, plus the penalty raw po. Anong specific month ng taon na nabili ninyo to? September 2022. 15, opo. September 2022 and September 2023, 1 year na yon. Opo. So sa 1 year na yon, nagpadala ba ng sulat ang Maynilad na meron kayong back due? Nagpadala ba sa'yo na may utang kayo? Noon lang pong February, ito lang pong 2024 na, nila pinadala yung mga notice of assessment nila sa amin. Na yun na, may utang na kami na ganun kalaki. Nito lang pong February 2024. February. Opo, ngayon lang. Kinuha nila yung metro? Opo. Bakit daw? Para i-test nila. May 2023. 2023 nila, pinalitan po yung metro. Kailan nyo nalaman na may back due kayo? Noon lang po namin nalaman. Anong sinabi nila? Notice for disconnection na kayo? Opo, lahat na po. Tapos ang sabi po nila, nung makipag-usap nga kami doon, kailangan daw pong magsulat kami ng request sa kanila until February daw pong katapusan ang puputulin. Pero pinutol po nila ang line ng February 21. Itong taon na to? Opo. Kayo ba'y pumunta sa tanggapan ng Maynilad? Ito po, staff ko po ang pinapunta ko. Anong sinabi sa'yo, staff? Nag-set ng meeting sa anti-illegal section dahil ang lumabas daw na result is tampered. Binigyan kami ng quotation na yung Tampered yung dating metro. Opo, yung dating metro. Hindi nyo ba ginalo yung dating metro? Never po, sir. Pero sinabi nila yung metro daw tampered, kaya pinalitan. Daw, opo. So, in-explain ko doon na hindi nga po tampered yung metro. Alright. Ito, nakipag-ugnayan ng bitag sa Maynilad hinggil sa reklamang ito. Kinumpirma ng Maynilad na tampered ang metro ng water refilling station. Ayon sa Maynilad, parehas na accountable ang nagrareklamo si Merlinda at ang dating may-ari ng water refilling station. Napagkasunduan, amang ni Merlinda ay ang tubig ng kanyang nakonsumo nagmula na siya ay nag-take over sa water refilling station itong 2022 ng September. Samantala, natitirang balansa ay babayaran ng dating may-ari. Handang mag-offer ang Maynilad ng mas magaang payment terms na Merlinda upang maibalik lang ang kanilang water supply. Ang ibig sabihin, hindi kayo sinisingil na doon sa dati. At siguro dahil panghimasok namin, nakita nila yung punto na bakit ipapataw sa inyong balikat. Okay? Kaya nga ang sinasabi nila, kung maaari, ibabayaran nyo lang yung nakonsumo ninyo kasi kayo na yun eh. Hindi ko alam kung gaano kayo ka-updated sa inyong bayad. Updated, sir. Okay, kung updated kayo, ang maganda rito, babalik kayo rin sa kanila. At medyo nakita naman natin, may progress tayo. Ha? Opo, sir. Opo, sir. Ang maganda rito, nakita ko na naging balanse rin ng Maynilad na, nga naman, hindi naman siguro patas na kayo ipapasanin ninyo yung utang ng iba. Pinutulan ba kayo ng tubig? Ay, opo. 2 months Kailan kayo na pinutulan? po. 2 months? February 21, sir. Umapila kayo sa kanila? Opo. Hindi kayo pinakinggan? Nagmamakaawa po Alright. ako. Sa linya ng telepono, Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa bayan ng Pilipino. Nasa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Yes, sir. Anong nakikita niyo, Attorney, rito? Well, malaking unfairness yung sitwasyon po natin dyan dahil unang-una, kung utang nung dating nakauko pa dyan. Pinalitan nga po yung metro Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan. Kung may utang man yan, di dapat yung pong naunang gumamit at yung may-ari ng unang metro
ang kanilang hinahabol at sinisingil. Pero dahil nagkaroon po ng panibagong kontrata sa pagitan nitong bagong umuukupa, dahil naglagay nga ng bagong metro, hindi po dapat inaabala itong bagong gumagamit ng lugar dahil may sarili na siyang metro, yun ang kanyang pananagutan, yung konsumo ng kanyang metro. Yun po ang katotohanan. Yun po yung sa binabanggit na 1.8 million ang nakaraang gumamit. Ikalawa, teka muna, unang salpok po dapat ng consumption ng tubig yan, makikita dapat kaagad ng water company, ng concessionaire, na teka muna, masama ang konsumo nito. So kailangan po kumilos na sila. Pero kung pinabayaan po nila ng matagal, Ginoong Bentulfo, mukha naman yatang bad faith na tayo nito, mga water concessionaire na yan. Nakipag-ugnayan ng Bitag sa Maynilad hinggil sa reklamong ito. Kinumpirma na tampered ang metro na refilling station. At yan mismo yung mababasa nyo. Kumbaga, ito yung payment term na hindi siya yung medyo pahirap dito sa Merlinda upang maibalik ang kanilang water supply. Sa legal mind mo, sa mata mo rito, meron bang patas ba itong ginawa nila? Was it really in good faith? Bakit ngayon lang nila na... Is there any negligence on the part ng Maynilad? Nagkakaroon na ng kasunduang ito na lamang ang ipapabayad. Kung nung una po na nagkaroon ng pagkakasundo, tungkulin na po ng Maynila na dapat sinabi na nung una pa, tiningnan na ng una pa, may pagkakautang na ganito kalaki ito. Dapat bago kami mag-install ng bagong metro, kailangan bayaran muna ito. Yung mga ganon. Pero nung pinahintulutan po nila na magkaroon ng bagong metro, ibig sabihin kinaklaro nila itong bagong nakaukupa o bagong gumagamit. So hindi po makatwiran at totally hindi naaayon sa batas na ipasasagot pa dito sa kasalukuyang nakaukupa sa lugar yung dating pagkakautang sa tubig. Hindi na raw isasingil doon sa dating may utang, attorney. Tanong, pinutol nila yung tubig noong Pebrero kasalukuyang taon. Na hindi na sila nakapag-operate. They lost the business also. September, October, February, March, and April. Ilang buwan na kayo hindi nakapag-operate? Parang nalugi kayo roon. Wala po talagang kita. Wala kayong kinita. Tanong, ano mahahabol po nitong ating nagrareklamo? Base po kung titingnan po natin dito sa pagkakamali o sino nagkamali. Nawalan po sila ng sinasabing kita at nagmakaawa kayo, tama? Yes po, nagmakaawa po Ako. Kanino po kayo nagmakaawa? Nung pumunta po ako sa anti-illegal, pinagdala ko ng list of contract. Nagmakaawa po ako doon. Kasi sabi ko nga po sa kanila, hindi ko naman kayang bayaran yan at hindi ko ginamit yan. Sabi ko sa kanya, ngayon po wala kaming negosyo. Nagbabayad po ako ng renta. Ano pong ibabayad ko? May staff po akong pinasasahod. Wala po kaming kinikita. Ngayon, ang sabi ko nga po sa kanila, any source po, mabigyan nyo ba kami na pwede kaming kumuha sa kapitbahay? Or what? Para lang po meron. Bawal daw po yun. So, wala po kaming nagawa. Talagang pinutol nila, attorney. Yes, did po. not listen to them. They're pleading na kung maaari, give them a chance na parang ganito ang nangyari. Pangunangin po dyan, kung pag-uusapan po natin ang pananagutan, ito po ang water concession. Well, kasama po yung opisyalis dapat dito dahil hindi makikilos yung mga nasa baba ng mga empleyado, mga gawa, mga opisyalis kung wala pong go signal yung nasa taas nitong water concessionaire. Pangunahin po dyan kasong kriminal, Ginoong Bentulfo. Bakit po? Ang tawag po dyan ay grave coercion dyan sa Maynila na yan. Bakit po grave coercion? Pinutulan ito pong kanilang customer o kliyente bagamat walang matinding dahilan para sila'y maputulan. May kasunduan at pagkatapos sa katotohanan lang ang pagpapabaya ay nasa Maynilad. So dapat po, ang ginawa nila, pinausap muna muli, ito pong nakaukupa ngayon. Binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag. Hindi po yung ganong pinwersa, Ginoong Bentulfo, ang pagpuputol ng supply ng tubig at yan ay maliwanag na pagpupwersa, pagpipilit sa isang bagay na hindi ayon sa batas at lapag sa kalooban nung ginawa ng pagpuputol ng supply ng tubig. Pangalawa po dyan, civil damages. Hindi na lamang po, Ginoong Bentulfo, mga kababayan, nanonood sa pabitag mo ni Bentulfo, doon sa nawalang kita sa loob ng 3 buwan. Yung pong nasirang reputasyon ng negosyo, Ginoong Bentulfo at mga kababayan, malaki po yan. Ang tawag po yan, credibility, loss of credibility as businessmen, napakalaki po dyan dahil imbes na magtitiwala pa po yung mga katransaksyon dyan, hindi na po sila
magtitiwala dahil hindi pa mapapagkatiwalaan dahil napuputulan ng tubig. Yung pong Okay. mga ganon. Attorney, Yes. pwede ko pang idagdag. Sabi nyo, grave coercion. Opo. Ito ba also a grave aggression? Naging aggressive po sila. Hindi sila nagbigay ng tapos, kumbaga, like it or you don't, pay up or not. Pwede ho bang sabihin grave oppression? Kasama na rin. Grave coercion, grave aggression, grave oppression. Tama po yun. Grabeng-grabe po talaga yan. Sapagkat alam naman po ng Maynila na ito'y paglapastangan, aggression doon sa karapatan ng kanilang kliyente na kailangang magtuloy ng supply ang tubig sa kanila Okay. para masuportahan ang negosyo. Aggression po talaga yan. Ito po yung nilalaban po namin sa Bitag na hindi po kami nakikipagdeklara ng giyera. Kung ano po yung tama. Ganito po natin ilaban na hindi po natin iniiwan yung mga lumalapit po sa atin. Tama po yun. At ilalaban po ng Ipabitag Monumental po itong ganitong usapin. Una, para po mag-umpisa ang isang prosesong legal, prosesong panghukuman. Magpapadala po tayo ng sulat. At sasabihin natin sa kanila, without prejudice, doon sa po pwede pang iba pang gawin. Yung mga nagreklamo, itong liwag couple na to. Further legal action, we demand. Hinihingi namin, ibalik nyo kaagad yan, sapagkat yan ay hindi legal na pamumutol, kundi pamimili na isang bagay na hindi naman labag sa batas. Pangalawa, yan pong demand letter na yan, maglalagay din po tayo ng pagpapahayag. Wala pong due process. Ano ba yung due process? Hindi nila binigyan ng pagkakataon itong mga tao na makagawa ng remedyo o di kaya makapagpaliwanag man lang kung bakit hindi sila dapat pinuputulan. Negosyo po ay tubig. Ginoong Bentul po mga kababayan, dapat binibigyan ng konsiderasyon nung una pa. There was malicious action on the part of Maynilad dahil pinutol nila, alam nilang ito lang pinagkakabuhayan nito pong mag-asawang narito sa Ipabitag mo ni Bentul po. Pagka po hindi sila nagsoli kahit yan ang supply ng tubig, tutulungan po natin, gagawa natin ng affidavit kagad, judicial affidavit po kagad para maumpisahan po ang proseso. Kasong kriminal, yung pong grave coercion, kasong sibil sa daños perjuicios, at pati po sa kasong administratibo upang kahit papano madala po natin to sa regulatory agencies like MWSS at saka po doon sa mga nagbibigay ng permiso sa kanila para magpatuloy ang pagiging water concessionaire para ma-review ang kanilang prangkisa dahil hindi na po ito para sa pampublikong interes kundi pampersonal at pribadong pamperang interes na lamang. Oh, yun. Attorney, nasabi mo lahat na I'm sure natuto po ngayon si Juan de la Cruz na pwedeng ilaban at hindi natin iniiwan pag ano po yung tama at nakikita po na walang kaboses-boses, wala silang kalaban, walang matakbuhan kundi sa atin. Tutulong na tayo, Attorney. I look forward na gagawan po natin ng demand letter to rito. All the steps na sinabi mo nakikita po namin, dadalhin po namin sa inyo para dun sa sulat para at the same time ay kung sakali man ho, I wish na kung nanonood ang Maynila, solusyon lang. Gusto lang po namin masolusyonan. Hindi po namin gustong problema. At ang amin ay mabigyan lang ng sinasabing katarungan itong medyo naapak-apakan na hindi nyo pinansin kaya nagpabitag. So, yun lang po ang ating layunan, Attorney. Tutulungan na lang po natin siguro dito. Anyway, ganito ang gagawin natin. Sa labas, mag-usap tayo baba, no? Kung nanonood po kayo, Maynila, please do something about this. We don't want any problem, but if you're looking for trouble, you know exactly where to find it. We're here. Well, get it over with. Settle. We're not threatening you. We'll just do it. Ito po nag-iisang pambasang sumbungan. Tulong at serbisyo may tatak. Ako si Ben. Ito yung hashtag Ipabitag Mo.